Yeah, good evening everyone. Ako po si Doc Nick Sanchez. May pag-aaral po ako hinggil sa journey ng Filipino senior citizen toward the new normal funded by the Australian Research Grant. Nandito po kasama ko ngayon si Sir John Cadiz Carandang, isang kilalang psychologist sa Pilipinas. So tatanungin po natin siya. Sir John, voluntaryo ka po bang pumapayag na maging kabahagi ng aking saliksik? Opo. Yes. Salamat po. Pwede po bang ipakilala ang iyong sarili at iyong number of years of practice as a psychologist? Yeah. I'm John Cadiz Carandang. I'm a licensed psychologist. I've been in the practice for 21 years na as a college professor and a clinician. Yes, Sir John. Ano po yung mga simptomas and signs ng depresyon, pagkalumbay sa mga senior citizens sa panahon ng pandemya or sa panahon ng lockdown? Oo, kasi ngayon eksaktong 1 year na tayo na naka-quarantine, tayo ang may pinakamahabang lockdown, ika nga. So, daman natin ang pagkabalisa o pagkalumbay ng mga matatanda. Una kasi, bakit? Kasi ang mga matatanda ang nakalagay lang sa bahay. They are not supposed to be outside. Okay, they are not allowed to go outside. So, doon lang sila sa bahay. At marami mga matatanda, akong napapansin na dati sila'y career person. Okay? Na nagretiro at nagkaroon ng aktibong pamumuhay for more than perhaps mga 40 years of their lives. Tapos biglang isang iglap, tinulong mo sa bahay na wala silang hindi handa sa emosyonal at kung ano ang kanilang gagawin sa gitna ng pandemya. Kasi we are in the period of uncertainties. At nagkakaroon na to ng mga agam-agam sa pag-iisip. Una, bakit? Kasi pakiramdam nila nawawala sila ng halaga sa sarili. Yung pagkakaroon ng halaga sa sarili ang napaka-importanteng pakiramdam ng bawat isa na ano ang silbi niya bilang isang tao. Di ba porket matanda na ba siya, dapat hindi siya pwedeng gumawa ng bagay na kanyang gagawin. Alam niyo, kapag ang isang tao, inilagay mo sa binago mo ang lifestyle, magkakaroon niya ng adjustment. Okay? So, darating sa punto na magkakaroon na siya ng low self-esteem kasi hindi niya alam kung ano na yung kaya niyang gawin at hindi niya dapat ang kayang gawin. Pakiramdam niya, pag lumabas siya, may mali. Pakiramdam niya, kapag siya ay gumawa ng isang bagay, magdudulot yun ng problema. Magkakaroon din siya ng feeling na self-pity. Bakit? Kasi hindi na siya binibigyan ng halaga. Wala na siyang, sabi na natin, influence sa lipunan o say sa pamamahay. Minsan kasi ang mga matatanda ay sanay sila kasi magtrabaho, gumalaw, kahit sabihin mo may mga matatanda na matagal na sila nagretiro, pero iba yung aktibo nakakaroon sila ng social connection sa kapwa nila matanda. Minsan may mga ilang matanda na nagkakaroon ng aktibo sa social civic organization, sa church organizations, at minsan sa mga sa mga high school friends, college friends, na bigla na lang ito nawala. So pakiramdam nila nawala yung connection nila. So anong mali sa kanila? Lagi na lang na iniisip saan siya nagkakamali o anong mali doon, anong problema doon. Kaya makakaranas ka ng, sabi na natin, sadness muna. Kapag itong sadness nito sa loob ng buwan, pagkalungkot, sa loob ng 2 buwan, na consistent dahil sa pandemya, magkakaroon niya ng feeling of emptiness. Pakiramdam na wala lang, manhid. At kapag itong feelings of emptiness ay hindi niya ma-recover, hindi siya makakuha ng lakas ng loob, ito na yung magdudulot ng pagkalumbay or depression. At ang nakakatakot dito,
hindi na niya magagawa yung kanyang dating kinagustuhan. Halimbawa, mawawala na siya ng ganang kumain or sobrang ang gana niya sa pagkain. Maaaring wala siyang tulog o sobrang pagkatulog or pakiramdam niya siya ay mababa ang pagtingin niya sa sarili or sasabihin niya sa sarili niya, hindi ko kaya, ayoko na, wala na siyang drive or motivation or iisipin niya bakit kailangan pa niya mabuhay araw-araw. Mas maganda na lang kung nasa loob na lang siya ng bahay. Mas maganda na lang magmukmok na lang siya. At ang pinakamalala kapag ang pagkalumbay nito ay lumala at hindi natin mabigyan ng mental health assistance or care, magkaroon siya ng hallucinations or delusion. Yung makakakita siya ng mga bagay na hindi natin nakikita pero siya lang nakakita o nakakarinig. Ang delusion naman, yung paniniwala niya sa sarili, false beliefs. Okay, halimbawa, siya makakapagligtas ng mundo, siya ang sumadib sa kanya ang kaluluwa ng ibang tao, or siya ang sagot sa problema ng lipunan. Okay? Pagkakaroon na ng distortion ng reality. At ang nakakalungkot, pwede itong mauwi, ang pinakamalungkot, kapag ang depresyon o pagkalumbay ay hindi maagapan, maaari itong mauwi sa pagpapakamatay. Yes. Pwede itong mag-isip sa pagpapakamatay or mauwi na sa pagpapakamatay. Yes, mahigit isang taon na tayo naka-lockdown. Nasabi niyo po yung napaka-importante yung purpose ng isang tao, yung pagiging aktibo at social connection. Sa panahon po ng new normal, paano po kaya magiging successful sila sa pag-adopt sa new normal na to para po sa ating mga senior citizens? Ako'y naniniwala na hindi na may babalik yung dating normal. Okay? Naniniwala ako na ito'y bahagi na kailangan natin i-embrace o yakapin. Kasi ito na yung magiging pamumuhay natin hanggat walang bakuna. Hanggat hindi na babakunahan ang karamihan. So, anong gagawin natin? Tandaan natin letter C, O, P, E. Okay? I-spell out natin yung C, O, P, E. First, turuan natin yung mga matatanda na maging creative sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Nauso mga plantito at plantita. Kailangan yung mga matatanda, turuan din natin sila sa gadget para naman hindi sila maburyo. Kasi naniniwala ako, sabi nga ng isang Vatican na educator na nag-isang si Don Bosco, an idle mind is a workshop of evil. So kapag ang isang matanda, walang pinagkakabalahan, nakatunganga lang, nasa bahay lang, hindi siya nagiging creative, ang daming negatibong papasok. So bakit hindi natin sila turuan ng isang pagkakalibangan nila? Okay? Kasi meron pa naman silang kaunting lakas na kanilang dapat gawin. Tapos letter O, open themselves to new opportunities. Baka yung matanda kaya pang magtinda. Pabigyan mo ng hanap buhay na online or sabihin na natin, magtayo ng kaunting tindahan dyan sa labas, sa tapat ng bahay nyo. Or sabihin na natin, baka pwede siya yung magluto, iba ang magtinda. Kasi doon pa lang yung oportunidad na kahit naka-lockdown, meron siyang kahit paano nakukuhang pagkakakitaan na sasabihin niya, dugot pawis ko ito, na pwede rin niya ibahagi sa mahal niya sa buhay. Letter P, doon. Tulungan natin siyang hanapin ang kanyang purpose. Para sa kanya pa ba siya nabubuhay? Kasi minsan ang mga matatanda, iniisip na lang nila parang rocking chair philosophy. Matanda na ako, dito na lang ako. Okay? Pero kung titingnan mo yung mga matatanda, may passion pa yan eh. Okay? At may potential pa. So hanapin natin, tanungin natin sa mga matatanda, Nay, Tay, ano yung passion mo? Ano yung bagay na gustong-gusto mong, mahal na mahal mong gawin? O gustong-gusto mong gawin? At ano yung potential mo? Ito yung mga bagay na kaya mo pang gawin. Halimbawa, Nay, turuan mo ko nung magluto at ibebenta natin pagluluto. At makikita ng nanay mo na matanda na yung pagluluto ay kanyang purpose na kaya pa rin siya nabubuhay sa mundo ay pang mapaligaya ang ibang tao sa pamamagitan ng paghahanda ng pagkain. At yung letter E, teach them how to empower themselves. Na hindi pa rin sila kaya pa nilang gumawa ng mga
simpleng gawain sa pamamahay. Empower themselves na ma-involve pa rin sila sa issue ng lipunan. Halimbawa, pag nanonood sila ng TV at ng news, pwede mo sabihin, nanay, tatay, ano ang iyong masasabi tungkol sa issue? Ano ang may tutulong natin? Ano pwede natin itulong sa bayan o itulong sa ating mga komunidad? Kasi bakit? Naniniwala ako kahit sa bahay lang yung mga matatandang yan. Kapag binigyan mo sila ng pagkakataong mag-isip at nakita nila na kaya pa nila magsilbi sa kanilang simpleng pamamaraan, maiibsan yung lumbay at the same time magkakaroon sila ng panibagong pag-asa sa gitna ng new normal. Kasi aaminin natin sa hindi, mukhang tatagal pa ito ng 1 taon bago pa sila makalabas. Hihintayin pa ba natin ang panibagong 1 taon kung ang oportunidad sa mga magulang ay andyan na? Halimbawa, isang retired teacher, bakit hindi mo turuan ang nanay mo, tatay mong isang retired teacher na sa internet para makapag-online English teacher sa ibang lahi or online tutorial? Halimbawa, ang tatay at nanay mo ay retired accountant. Bakit hindi ka tumanggap ng online accountancy services tapos ikaw na lang maglakad sa BIR or whatsoever? Maraming bagay ang pwede natin ibigyan ng pagkakataon ng mga matatanda na hindi lang natin siguro pa naiisip sa gitna ng new normal na ito. Yes, napakaganda ng sinabi ng ating kilalang psychologist, Filipino psychologist, Sir John Cadiz Carandang about hope, HOPE para sa mga senior citizen sa new normal. Sir John, maraming salamat po at may word of wisdom po kayo sa ating mga senior citizens. Oo. Gusto ko sana hiramin yung sinabi ni Pope Francis kahapon sa kanya isang bahagi ng kanyang homily sa pagdiriwang ng 500 years of Christianity. Sabi niya, you are not lost, you are loved, and you are loved forever. Ulitin ko, you are not lost, you are loved, and you are loved forever. Yun lang. With that, maraming salamat, Sir John, and thank you very much. Thank you.